We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 43 ka universidad ug kolehiyo sa Davao Region planong magpataas og singil sa matrikula sa mosunod nga academic year. Pangulong Bongbong Marcos Jr. gipangunahan ang pagpanghatag og ayuda sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino sa Iligan City ug Cagayan de Oro City. Abundang ani sa kape, gipasigarbo sa mga coffee farmers sa Bansalan, Davao del Sur. Paghimo og powdered coffee atong sayron sa RTV Presents Mga Pita. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde na GMA Zamboanga Station. Sobra 40 ka mga pribadong universidad ug kolehiyo sa Davao Region ang miduso sa pagpatuman og tuition fee increase. Ang detalye sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara, sa mong ihap, 30 niini ang anaa sa Davao City. Sumala pa, pipila sa mga rason mo ang pagsaka sa inflation kung asa ni sakasab ang presyo sa mga materyales ug serbisyo, lakip na ang suhulan sa mga empleyado sa mga kolehiyo. Todo kayod sa trabaho ang inahan nga si Maribel nga empleyado sa Davao Centro. Sanglit duha niya ka mga anak ang pulos ng eskwela sa pribadong kolehiyo sa Davao City. Para sa ako, duha akong estudyante, college. Akong sweldo, tungaon jud na ako sa ilahan duha para alam akong gamay akong mabayar na lang sa eskwelahan. Makaya man, pero lisod pa jud kay napay pamasahe baon. Nadugangan ang kabalakan ni Maribel, human ubay-ubay ka mga pribadong universidad o kolehiyo sa Davao Region ang miduso og usbaw sa tuition fee. Sumala sa CHED 11, 43 ka private higher education institutions sa Davao Region ang nag-request nga magpatuman og tuition fee increase alang sa academic year 2024-2025. 30 nga naa sa Davao City, 7 sa Davao del Norte, 5 sa Davao del Sur, ug 1 sa Davao de Oro. Ang justified na fees na pwedeng i-increase is based on the education deflator or yung inflation rate ng mga education services and supplies and materials. Okay? So, ang figure natin last year was 6.3%. So, yun yung ginagamit natin na figure right now. Lakip sa mga rason ang inflation, di nagmahal ang presyo sa materyales ug serbisyo, pag-usbaw sa sweldo sa mga empleyado o pag-upgrade sa school facilities. Sumala sa Commission on Higher Education nga muagi sa makuting evaluation process ang tanang aplikasyon alang sa tuition fee increase. Busa, posibleng dunay mga private higher education institutions nga dili maaprubahan labi na o dili mutuman sa mga rekisito sa kinahanglan sa ahensya. 70% sa tuition fee increase ang kinahanglang ialokar sa usbaw sa sweldo sa mga teaching and non-teaching personnel. 20% alang sa physical improvement sa pasilidad o 10% alang sa ilang return of investment. Before CHED admitted them, they should have gone through the process of consultation already, no, yung public consultation, because that's really the first requirement of CHED. Sara, luyo sa planong pagpasaka sa tuition fee sa mga private HEIs, samtang sa mga public na mga kolehiyo magpabiling libre ang tuition, sanglit no ginapatuman gihapon ang universal access to quality tertiary education. Sara. Okay, dagang salamat Argel Relator.
Usa ka 78 anyos nga lola sa Cagayan de Oro City ang angol human nga mabanggaan og motorsiklo sa Barangay Agusan National Highway. Ani ang report. Nagkadugong nagbuyod sa dalan kining 78 anyos nga lola sa tunga sa National Highway sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa gabi adlawng Martes. Ang biktima gingong nabanggaan sa usa ka motorsiklo samtang patabok kini. Maayo na lang nga daghang residente duol sa lugar nga nagpakabana og mitabang sa biktima. Wala madugay naabot ang mga personahe sa Oro Rescue 911 o gidala kini sa ospital. Sigon sa kapulisan nga nahitabo ang aksidente diyang mitabok ang biktima sa mong highway kung asa wala siya mabantaye sa motorista hinungdan sa panagbangga. Kining sinanay, nilabang niya siya gikan sa pikas sa bahid sa kalsada, din pag-cross niya na timing yun pag sa pikas sa side mo og pag-agipot sa motor. Apan gibutyag sa rider nga nakabangga sa biktima nga kalit kuno ang pagtabok niini sa dalan hinungdan nga iyang nabanggaan. Awan ang lalaki sa tuwan ko. Ito nga hindi kay sa outing. Kibaling unsa man ni dagan siya unsa ba? Ani dagan siya. Wala bisay ding bitaw. Karon, ana matod pa sa stable nga kahimtang ang biktima sa ospital ug adunay settlement nga nahitabo tali duha ka grupo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagsugod na ang anti-colorum operation sa LTFRB Region 9. Human ang palugit sukad ang deadline sa PUV consolidation niadtong katapusan sa Abril. Ano ang report? Gisugda na matud pa sa LTFRB9 ang pagpanakop sa mga gitawag nga karon nga kolorum nga mga public utility jeepney nga nagabiyahe gihapon sugod Huwebes. Kini ang mga sakyanan nga wala pa nakapag-consolidate hangtod niadtong April 30 nga deadline alang sa PUV modernization program sa gobyerno. So far sa pagkakaroon, wala pa update sa mo kung pila pa'y nadakpan na mga allegedly color ng mga jeepney. Actually, na sila penalty pero it is the LTO can determine. Si Bernardo Enriquez, kinsa mag-28 ka tuig na nga jeepney driver, nabalaka nga mawad-an og trabaho bisan pa man nakapag-consolidate na ang ilang kooperatiba. Naidean siya na pa si Cosa de mi otro trabaho sa driver lang man din yun. Sumala sa LTFRB9 nga pwede gyapon makabaton og trabaho ang mga jeepney driver nga posibleng dili makapamasada gumikan sa posibleng kakulangon sa mga bagong unit nga sakyanan sa usa ka kooperatiba. Mamahimo sila nga modangob sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa TESDA for scholarship o di ba ka mo apply sa laing kooperatiba nga dunay bakante nga trabaho isip jeepney driver. Gikinahanglang lang sa nga modangob una sila sa buhatan. Dugang sab sa LTFRB9 nga aron maka-avail sa equity subsidy ang mga transport services entity, gikinahanglan sa buhatan nga isumite ang gikinahanglan nga alternative certificate ngadto sa central office. Sa pagkakaroon, naghulat ang uban nga mga transport services entity, yung mga cooperative ng alternative certificate. Kanang alternative certificate, mag-apply sila sa bangko kung kay kinanglan man gud ang alternative certificate kung wala pay LPGRP ang kuan ang na certain LGU. Sa tala sa LTFRB9, ana sa 88.13% ang total nga unit nga mga PUJ ang nakapag-consolidate sa rehiyon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gipatuman na ang kapin piso nga taas singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company karong bulan sa Mayo. Ana sa 1 peso and 62 centavos matag kilowatt hour ang gitaas alang sa residential rate o ana sa 325 pesos and 8 centavos sa matag 200 kilowatt hour nga konsumo. Busa karong bulan sa Mayo mahimo ng 10 pesos and 76 centavos ang matag kilowatt hour. Mas taas itandi sa 9 pesos and 13 centavos sa bulan sa Abril. Mao kini ang gibutyag ni Fermin Edelion, ang head sa Reputation and Enhancement Division sa DLPC aton sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao. Ang taas singil tungod matud pa sa pag-ubos sa supply sa mga hydropower plants nga epekto sa El Nino ug ang pagsaka sa singil sa kuryente gikan sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Gipasabot sa kumpanya nga dili nila kontrolado ang generation charge apan ang distribution charge sa kumpanya wala gihapoy pagbag-o sukad 2013.
Giabisuhan ang mga konsumante nga magdaginot sa pagkonsumo sa kuryente ug mahimong wais sa paggamit og appliances. Bisan sa pagsaka sa singil sa kuryente, gibarugan ni Edilion nga usa gihapon ang DLPC sa adunay pinakabarato nga singil sa tanang electric provider sa Mindanao. Gilamoy sa kalayo ang pipila ka bahin sa usa ka school building sa Gipos, Zamboanga del Sur ug sa IP Center sa usa ka universidad sa Davao City. Ani ang report ni Chris Dapitan. Miulbo ang dakong sunog sulod sa Guling National High School sa Gipos, Zamboanga del Sur pasado alas 6 sa buntag adlawng Huwebes. Makita pa nga nagtinabangay na ang mga tawo sa pagbitbit og mga gamit nga pwede pang masalbar atol sa sunog. Sa tala sa BFP Gipos, anaa sa upat ka classroom ang gilamoy sa kalayo, lakip ang principal office. Nadeklara na kining fire out sa kabomberohan pasado alas 8 sa buntag kaganina. Gibana-bana ang mukabat sa 500,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon, walay naangol sa maong insidente. Samtang, nagpadayon pang investigasyon sa kabomberohan sa tinubdan sa sunog. Ginasulayan pasabog kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kabahin sa maong tulunghaan. Unumsab ka room sa Pamulaan Center for Indigenous Peoples Education sulod sa usa ka universidad sa Mintal, Davao City ang naugdaw alas 11:30 Huwebes sa udto. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa audio and visual room sa maong eskwelahan. Daling mikatay ang kalayo sa mga katapad nga room sanglit gama kini sa light materials. Alauna 20 na sa hapon dihang nadeklara ang fire out. Maayo na lang kay walay naangin sa nahitabong sunog. Ginalantaw nga faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Padayon pang ginasuta sa BFP ang kinatibuk ang danyos sa sunog. Ako si Chris Dapitan para sa 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gibutyag karon sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office nga moabot na sa kapin 40,000 ka motorista ang ilang nadakpan sa nagkadayang pagsupak sa balaod trapiko. Miabot na sa kapin 22.5 million pesos nga kantidad sa nagkadayang local traffic violations ang nakolekta sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office gikan Enero hangtod Abril karong tuiga. Sa impormasyon sa GMA Superradyo Davao gikan sa TEO DCPO, base sa datos o implementasyon sa nagadayang police station, miabot sa dulan 6,000 ka motorista ang nadakpan ug nakabayad og penalty nga kapin 5.8 million pesos nga misupak sa speed limit ordinance sa syudad. Miabot sab sa dulan sa 35,000 ang nadakpang motorista nga misupak sa local traffic code, lakip sama sa wala pagsuot og helmet, walay rehistro og plate number ang sakyanan. Anaa sa kapin 16.7 million pesos ang nakolektang penalty sa mga violations. Sa pikas bahin, buhabot na sab sa kapin 9.9 million pesos ang nakolekta nga misupak sa Republic Act 4136 kon Land Transportation and Traffic Code nga giimplementar dinhi sa Davao City. Mas nagpainit sa gabi sa mga Samalenyo ug turista ang fire dance performances atol sa Summer Saya sa Isla 2024 sa Samal Island. Nagdilaab nga performances ang gipakita sa upat ka nagtigi nga grupo sa fire dancers sa Kaputian Beach Park sa Samal Island. Adunay performer nga daw mibuga og kalayo sa iyang baba. Makahinga nga usab ang pag-itsa o pagpatuyok sa kalayo sa mga performer. Gani napawaw ang mga mananaway sa finale performance sa grupong Tribu Dilaab gikan Maku Davao de Oro nga mo'y midaog sa mong kompetisyon. Ang champion nakadawat og 20,000 cash prize og trophy gikan sa Samal Island LGU. Alang sa mga mahiligon sa kape, kabalo ba mo sa kakuti sa proseso sa agian, una mahimong powder ang coffee beans. Ang Davao del Sur ang usa sa mga major producer sa kape sa Pilipinas niadtong 2023. Busa atong bisitahon ang usa ka coffee farm sa lungsod sa Bansalan ug sayron ang paagi aron matilawan ang inyong paboritong pamahaw o pang chillax lang. Coffee break una kita sa unang hugna sa RTV Presents ni Argil Relator.
Sumala pa nga 70% sa mga Pilipino ang coffee lovers. Apan, una pa man maabot sa mga coffee shop aron timplahon ang kape, nagikan kini nga gipangtanom sa usa sa mga major producers sa kape sa Davao Region nga mao ang Sitio Balotakay sa Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Ug sama niini ang iani nga color sa mga cherries no, mamahimo na kini nga ma-harvest sa atong mga coffee farmers. Sumala sa Philippine Statistics Authority, ikaupat ang probinsya sa Davao del Sur sa top 10 coffee producers sa Pilipinas niadtong 2023. Usa sa mga dugay na nga coffee farmer si Nanay Josephine. Ang pagpananom og kape mao nay ilang nahimong panginabuhian. Kani yun ani every 2 weeks maka-harvest ka. Yung basta sa season na sa Katemor karong mga October to December, January, every 1 week, mag-ipo na jud. Usa ka tuig ug urong ka bulan, gikan sa pagtanom sa seedlings, mamunga na ang coffee tree. Ubay-ubay pud ma'am ang maipo ninyo. Depende sa mga kuan ni nani sir, oh. Kani bulak man ni, mambunga naman ni. Depende sa kuan. Sa kadaghanon sa imong kape. Gikan sa pag-ipo og cherries, taas pa ang proseso nga pag-aagian. Una kini mahimong powdered coffee. Depende sa imo pagkuan ana. Ano ang bali mo basta dili malungis. Dili malungis ni. Ana ganon ka. So ilain ni siya, ilain po ni siya mga nani. Putik ay sir no. Nya diri almost kanang weather diri do. Kanang dili kay perminti init. Init, oo. So dapat sa initan jay siya ko. Dugay jud ni siya mauga. Good for 1 month. Muagi pa kini sa fermentation, paugahon sa dryer, dehal, sorting, aron nga malahi ang good quality og dili. Una pa man kini mahimong powdered nga kape. Mas bintaha matud pa kung dunay init nga panahon, sanglit makaboylo sa pagamulak ang coffee tree. Once nga mo init, tapos mo ulan no nang mo gawas ang mga bulak sa kape. Kaya pagkahuman ana, mubunga na to siya. Namang dagan ang bunga. Karon na tuig. Dili matud pa mabalaka ang coffee farmers sa maong lugar sa pagmarket sa ilang mga inipo nga cherries. Sanglit, doon na sila ginabagsakan ni ini. Kana ang atong hisgutan sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Namatikdan karon ang pagtaas sa presyo sa mga baligyang bugas sa New Agdao Public Market sa Davao City. Sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao sa usa ka vendor og bugasan sa New Agdao Public Market sa Davao City, mitaas kuno og 100 pesos ang presyo sa matag sako sa bugas. Hinungdan nga anaa na sa 40 pesos ngadto 58 pesos ang ilahang baligya sa matag kilo depende sa klase sa bugas. Wala kuno'y mahimo ang mga negosyante nga magpataas sab tungod mahal sab ang ilang kumprada sa ilang mga supplier. Tungod niini, aminado sab ang mga vendor nga mihinay ang palit sa mga konsumante ug bugas. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 15 anyos nga babae ang napalgang patay sa usa ka rubber farm sa Kidapawan City. Suspect patay sab humag-ingong misukol sa otoridad. Naka-alerto si Jestoni Humamil. Patay na dihang nakaplagan kining 15 anyos nga babae nga itago nato sa pangalang Yanyen sa usa ka rubber farm sa barangay Sumbak, Kidapawan City. Pasado alas 11 sa gabi ni adtong May 13 sa investigasyon sa kapulisan. Una ang hitabo, buntag ni adtong adlaw milakaw ang maong babae sa ilang balay aron manguha og pako, aron unta ibaligya. Apan wala na kini nakauli. Busa nagpatabang na ang kabanay ni ini sa barangay council. Natagbuan pa sa mga personay sa barangay ug mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT ang suspect nga daw nakainom. Nung tanongin nila kung may nakita pang bata, medyo kaduda-duda yung sagot. Basta ang sinagot niya lang daw, hanapin niyo lang dyan. Medyo dagduda yung mga doon, yung mga tanods. So hinold na lang siya.
until such time na nakita yung bangkay ng bata. Medyo gabi na rin nung makita, medyo ano na nga daw nilalanggam na yung bunganga ng bata. Giila ang 37 anyos nga suspect nga si alias Eric nga miang kontrasab sa krimen sumala sa kapulisan. Nag-inusara kini nga nagatrabaho sa rubber farm kung asa napalgan ang dalagita. Apan diyang i-turn over na unta sa mga barangay tanod ang suspect ngadto sa pulisya. Misukol matud pa kini. Nung tanggalin na yung belt na tinali sa kamay niya and then papalitan na nung pusas, doon na siya, inagaw niya yung baril ng isang tropa natin, kaya binaril siya nung kasama nung inagawan niya. Wala nagidetalya sa kapulisan kung asa naigo ang suspect. Sa karon ginasuta na kung gihilabtan ang dalagita. Physically, tingnan mo rin yung bata, is intact naman yung damit. I see. So, ang hinihintay na lang natin is yung result ng medico-legal para malaman natin kung talagang nagalaw yung bata or wala. Nagpadayon ng investigasyon sa otoridad sa krimen. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa kabanay sa biktima. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gilusad sa Department of Science and Technology ang usa ka mobile modular food processing facility sa Zamboanga City nga milaraw nga maminusan ang pagkasayang sa ubang produkto sa mga mamaligya og gulay ug prutas pinaagi sa pagpauga niini og ibaligya isip commercial product. Ani ang report? Daw high-end food processing plant nga dunay processing area ug packaging area. Kumpleto sa mga equipment ug makinarya sama sa vegetable cutting machine, vegetable peeler ug industrial stove. Kini ang mobile modular food processing facility sa Department of Science and Technology ug gilusad na sa Zamboanga City. Nagkantidad kini og 24 million pesos nga anaa sa usa ka dakong truck. Gilusad kini sa usa ka pampublikong tungaan sa Barangay Rio Hondo nga mao'y mangunay sa pagtuon kalabot sa economic aspect sa pag-operate niining pasilidad. At ang kagandahan nito, this is already hindi lang simpleng processing. We are assuring the customer na malinis ang production. Kaya nga may good manufacturing practice parati tayong binabangkit para pasado na mabenta yung mga pagkain. Sumala sa DOST, kini ang ikatulo sa susamang pasilidad sa Pilipinas. Usa kini ka drying module kung asa pwedeng paugahon o i-dehydrate ang mga surplus product sa mga mag-uuma aron dili masayang ug pwede sab mabaligya isip commercial product sama sa dried vegetable chips ug uban pa. Kini aron makatabang sab nga madugangan ang ilang kita dili lang sa pagpamaligya og fresh nga gulay ug prutas. Food crops lang, but if other commodities na you just want it dried and then powder and then package it into a good packaging presentation. Apan gipasabot sa DOST nga kung mahimo, mga high value crops lang nga dunay marketable value ang pwedeng i-accommodate sa moong pasilidad. Kailangan nyo mahalin. Yung ipapadry mo ba, ipapackage mo ba na meron ready market to receive. Hindi nyo kailangan, hindi ka pwedeng dry lang na dry. Gilaraw sab sa DOST nga ipaduol sa mga mag-uuma ang maong pasilidad, pinaagi sab sa pakigtambayayong sa LGU. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Ang sobra kainit sa panahon, doon sa ibahad sa populasyon sa Philippine Eagle. Busa usa ka programa ang gimugna sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City aron makapananom og daghang kahoy og ikaw kapuso. Pwedeng makatabang pinaagi sa ilang Adopt a Tree program. Ani ang RTV Presents ni Kent Abrigana. Gihulagway sa Philippine Eagle ang kalig-on sa mga Pilipino sa pagbarog sa mga hagit sa kinabuhi. Apan, dunay gikatubang karon nga hagit ang mga Philippine Eagle. Sumala sa Philippine Eagle Foundation tungod sa iligal nga papamutol sa mga kahoy. Nagkagamay na ang forest habitat sa maong mga agila. Medyo sensitive kasi, di ba, highly territorial yung Philippine Eagles natin, and also may effect din ito sa breeding behaviors nila, and then there are times wherein nag-change yung breeding, imbes na breeding season na may mga nakikita tayo na behavior wherein they are not actively breeding. Busa gimugna sa maong organisasyon ang usa ka reforestation effort nga mao ang planting for the future. Tumong niini nga makapananom og 3 million ka kahoy sa siyam ka Philippine Eagle nesting sites kun 1,200 ka kinitibok ang ektarya nga luna sa Mindanao.
Apan dili na kinahanglang moadto sa lugar aron aktwal nga mananom. Pinaagi sa ilang website nga 3milliontrees.com, mamahimo na nga maka-adapt og kahoy. Pwede usab nimo ma-monitor ang status sa imong gi-adapt nga kahoy. Kung asa kini nga site gitanom, ang average diameter, average height o guban pa. Kini tungod matag kahoy, dunay unique nga QR code. If mag-donate ka, magkuhan ka dito, mag-adapt kag tree, ang katong nga tree, nanto siya unique pod na number. Tapos, diri, nag-update na mo, i-link na mo dito sa user. Mismo ang mga partner nga IP community sa Mindanao ang mananom ug mag-atiman sa mga kahoy. Usa niini ang Bagobuklata community sa Davao City nga adunay kaugalingon nga pamaagi sa pagpananom. Kung magtanom mig kahoy, nagaritual mi ana among ginaampuan niya maayo ang iyang pagtubo. Ako karon makakita og kahoy nga ginaputol labi naglawaan mga indigenous. Mutulo ang luha. Gawas sa native trees, klase-klase sab ka fruit yielding trees ang itanom, sama sa mangga, lansones, coffee, durian, mangosteen, marang ug kakao. Ang ma-harvest nga bunga, pwede sa himuong panginabuhian sa mga IP community. Kaya nga naman dako siya katabang sa tribo, labi na sad sa mga financial o mga livelihood. Kaya haron po ang mga katribo, dili na po miingon nga maglisod. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa One Mindanao. Padayang nanguna sa ratings ang Kapuso Network. Gibuti ang kini ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. sa annual stockholders meeting sa GMA Network. Sa kinatibuk-an niatong 2023-29 sa 30 top programs nationwide mga programa sa GMA. Nagpabilinsab nga number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB ug Barangay LS. Nanguna sab ang pipila sa mga local radio stations sa GMA sa mga probinsya. Nabot sab sa GMA Regional TV ang 25 million viewers. Parain sab nga mas gipakusog ug gipalapdan sa GMA Network ang presence sa digital space. Pagpamatud niini ang pagsaka sa digital online ad revenue sa GMA sa 72% year-on-year. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.